Hello guys, and welcome back na naman sa ating panibagong video dito sa ating channel. At ang pag-uusapan natin ngayon ay si OSI model. As a network admin or kung gusto niyo maging network admin, whatever, kailangang pag-aralan nyo. What is an OSI model? Though, hindi na siya existing ngayon kasi ang ginagamit na nating model is the TCP/IP model. It's important kung mag-e-exam kayo sa Cisco or any networking certification, kailangan alam nyo si OSI model. Kasi, though nauna siyang model, importante rin siyang malaman natin. Okay? So, yung TCP/IP kasi, medyo parehas lang sila ni OSI. Medyo may iniksian lang dito. So, hindi natin pag-usapan si TCP/IP, si OSI pag-uusapan natin ngayon, okay? So, i-define muna natin what is an OSI model. Si OSI model is ginawa or isa siyang framework na nag-describe sa function of a networking system. So, itong lahat ng process na to is a networking system. Parang dito nangyayari lahat pagdating sa networking, okay? Dito nangyayari lahat kung anong ginagawa ni data pagdating sa networking. So, iisa-isahin ko yung mga layers para maintindihan natin. Kasi, previously ako, nung nag-aaral pa lang ako, tapos nag-Cisco rin ako, hirap na hirap to be honest, hirap na hirap akong intindihin si OSI model. Ang pinagawa sa amin is, ano ba tawag dito? Pinasaulo sa amin ito, anong mga definition ng application, presentation, blah blah blah. Kailangan alam mo yung 7 layers and all, and ano yung ginagawa nila. Noon hirap na hirap ako kasi hindi pa ako nag-work noon eh. So parang wala akong ka-idea. So nandito ako ngayon para i-explain sa inyo ng mas klaro, na mas maiintindihan nyo bago kayo pumasok sa networking. Sana mabasa nyo to, especially yung mga students po. OSI model stands for Open System Interconnection Model. So, yan ang definition niya. Okay? So, ang OSI model ay may 7 layers. And, nag-uumpisa siya sa baba. Sa physical siya nag-uumpisa. Sa physical, this is the first layer. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh layer. Okay? So, mag-umpisa tayo kay physical. Sa physical layer, ang nangyayari dito, data. So, meron tayong isang main character, which is si data. So, si data is carried through the physical hardware. So, what do I mean by this? Yung mga data is dumadaan daw through a physical hardware. So, such as Ethernet cables, fiber optic. Di ko nilagay yung mga fiber optic na picture kasi hindi kasya. So, di ba yung mga data natin nagtatransmit siya through data cables. And also NIC cards. Sa loob ng laptop natin, PC, servers, kasaksak tong Ethernet sa NIC card. Okay? So, si layer 1 ang unang layer and pinaka nasa baba ng OSI model. So, yun nga ang responsibility niya, carry data through the physical hardware. Next naman natin is si data link layer. More information are added to the data such as MAC address. So, ang data, ang mangyayari sa kanya, pagdating niya dito kay data link, is magkakaroon siya ng tinatawag nating MAC address. Okay? So, yung MAC address na yun is sa kanya na yun. Si data, hawak-hawak niya na. Ito yung MAC address ko. Okay? And then, example ng data link layer natin is switch. Okay? Si switch kasi responsible for transmitting data din to, 'di ba? Isang component siya. Ngayon, si switch kasi meron siyang tinatawag na ARP table. Lahat ng dumadaan sa kanya ay merong IP address at may MAC address. So, sa ARP table na 'yon, lahat ng connected sa kanya, nakalagay doon ang IP address ng device at ang MAC address. So, siya yung responsible for handling these things for MAC addressing. Okay? Next is si network layer. Handles IP address and routing. So, dito, si data, di ba may MAC address na siya. Next, magkakaroon na siya ng IP address. So, ang example ng route
router. Example ng network layer natin is si router. Kasi si router, siya yung nagbibigay ng IP address. Next, transport. So, si transport determines what port is to be used. Ngayon, dito naman tayo magkakaroon siya ng port. Kung anong port ang gagamitin ng source at destination. Okay? So, mamaya i-explain natin. Mas maiintindihan nyo later kasi magbibigay tayo ng example paano siya tatakbo. Okay? Next. So, basta isipin nyo lang dito sa transport, siya yung responsible for giving port numbers. Kung anong port ang gagamitin. Okay? Session layer, responsible to start or stop a session. So, madali lang yung trabaho ni session layer. Start lang siya or stop a session. 6 is the presentation layer, responsible for data formatting that is used to encrypt or decrypt data. So, parang mali yata yung sentence ko. But anyway, ang ginagawa nito is, yung data, pag nasa presentation layer na, it's either i-encrypt niya or i-decrypt. Depende. So, kung ako yung sender, most probably, i-encrypt ko yung datang isi-send ko. Kung ako yung receiver, most probably, i-decrypt ko yung data na kailangan kong makita kasi ako yung receiver. Okay? Last is the application layer. So, application layer is where the application is and the user communicates. So, ito na yung mga application. Diba? The word itself, application. Ito na yung mga emails or Messenger, Facebook, mga ganyan. Yung mga nakikita ng user. Pagdating niya sa computer, kung ano yung nakikita niya. Okay? Mga web browser, ganyan. So, yun ang definition ng each layer and yung mga responsibilities nila. Ngayon, check naman natin kung paano sila tumatakbo. So, magbibigay tayo ng example. So, example, ito yung dalawang OSI models. So, for example, isipin nyo na lang kayo to. So, OSI model nyo yan. And, yung sumunod na OSI model, ako to. So, ikaw si sender, ako si receiver. So, paano dadaan yung data? So, una, for example, nag-create kayo ng email. So, gusto nyo mag-send ng email sa akin. So, nag-create kayo through Gmail. Or kung anong email. Kunyari, Outlook, Gmail, kayo bahala. So, kunyari, Gmail ginamit nyo, no? So, yun yung application layer. So, gumagamit kayo ng application layer. So, si Gmail, nagtatype kayo, ganyan-ganyan, etc. So, next, pag sinend nyo, pag click nyo ng send, magpa-process yan. Ang gagawin niya is, yung data is ma-encrypt. So, magiging jumbled. Ano ba ibig sabihin ng encryption? Yung letter, ito yung mga sinulat yung hi, blah, 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 blah. I-encrypt niya yan sa way na hindi mababasa ng kahit na sino. Parang jumbled. Iba-jumbled na lang. Okay? I-encrypt niya yung data. Next is, magi-start na yung session. Okay, so magi-start na yung session. So, start na yung session ni email. Next, anong port ang gagamitin? So, depende kung ano yung ginagamit nyo. Meron niyang binibigay na port. So, sa email, pag email ginagamit nyo, port 587 yung ginagamit. Meron ding port 456 ba yun? Pero I'm not sure. 456, pwede rin yun. Pero alam ko mas ginagamit na tong port 587 kasi mas secure to and encrypted. Next, magkakaroon na siya dadaan na siya sa router. Sa router nyo, di ba? So, yung IP address mo, lalagay niya na dyan yung IP address, source IP address, and then yung destination IP address. So, si router ang responsible doon, di ba? So, next is si data link. Of course, sasamahan pa rin ng MAC address. With regards to data, si IP address, palagi may kasamang MAC address yan. Okay? So, next, destination, source and destination MAC address is ma-add. And then, mapupunta na siya sa physical. Okay. Pag na-send na siya sa akin, baligtad naman. Dadaan siya sa mga cables, etc. Cables, etc. Tapos,
pataas naman siya ngayon, pag ganun. So, pag ganito ka, yung sender, receiver, pag ganyan. Okay? So, dadaan muna sa physical, ang mga data ko, tapos, pag na-receive na sa akin, ipaprocess ko muna ano yung source, and IP address ko, and then, dadaan ulit ako, ano yung source ng data, source IP address ng data, and then yung IP address ko also, and then anong port ang gagamitin para mabasa natin yung para mag-start yung session, and then presentation is para ang gagawin niya dito, since in-encrypt natin, i-decrypt naman niya yung message. Tapos hanggang sa mapunta na sa application natin, sa Gmail natin, na-receive na natin, pagka-click natin ng open, mababasa na natin kasi dinecrypt na niya dito sa presentation layer hanggang sa mabasa na natin. Same thing with mag-send ka ng Yahoo Messenger, ng Facebook Messenger, ganyan. Okay? Pabaligtad. And kung ako naman magsisend, same thing. Pero pag ganun, di ba? Pag ganun naman, pero parehas lang ng mangyayari. So, ganyan yung takbo ng OSI model. So, sana naintindihan nyo kung paano tumatakbo ang data sa loob ng isang networking system. Okay guys, so yun lang ang tungkol sa OSI model. So, yung next natin is si TCP/IP model, which is mas maikse, pero halos same lang sila. Okay guys, so thank you again for listening. Sana i-share nyo tong channel ko or video sa mga kakilala nyo, sa mga classmates nyo, para mapanood nila yung mga videos ko na baka makatulong sa inyo pagdating sa explanation ng mga with regards to IT. Okay, so thank you guys, see you again, bye bye.